Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mag-asawang Diskaya ituturing na hostile witnesses ayon sa Ombudsman. 12.9 million pesos na halaga ng misdeclared agri-shipments galing China na samsam sa Manila International Container Port. Revolusyonaryong watawat ng 1898 inilipat na sa pamahalaang panlalawigan ng Antique. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, walang tsansang maging state witnesses sina Pacifico Curly at Cesara Sara Diskaya ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano matapos silang tumangging makipagtulungan sa investigasyon ng maanomalyang flood control projects ng DPWH. Giit ni Clavano, imbis makatulong, mas pinili ng mag-asawa na umiwas at ituring ngayong hostile witnesses. They can no longer be state witnesses. They will be defendants, anya. Sabay banggit na posibleng masampahan ng malversation of public funds, falsification of documents at iba pang kaso ang mag-asawa. Ang Diskaya na umano'y sangkot sa libo-libong bidding ng DPWH ay umatras sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos silang matukoy bilang principal players sa mga questionableng proyekto. Sumama si Senator Francis Kiko Pangilinan sa inspeksyon ng 40-foot container na nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Manila International Container Port na naglalaman ng misdeclared agricultural products mula China na nagkakahalaga ng 12.96 million kahapon, October 27. Idineklarang fish balls ngunit nadiskobring puno ng frozen chicken breasts ang mga kargamento. Kasunod ng pre-lodgement control orders noong August 29, natuklasan sa joint inspection noong September 29 na 240 na mga karton lamang ang may tunay na fish balls. Bunsod nito, warrants of seizure and detention ang inilabas laban sa shipments. Ayon kay Pangilinan, ang mga ganitong smuggling scheme ay banta sa kaligtasan ng pagkain at sa kabuhayan ng lokal na magsasaka. Binigyang diin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na mas paiigtingin pa ng ahensya ang border enforcement upang wakasan ang agricultural smuggling at maprotektahan ang mga mamimili at lehitimong negosyante. Formal nang ipinagkatiwala ng pamilya ni Yumaong Colonel Ruperto Abellon sa pamahalaang panlalawigan ng Antique ang 1898 Revolusyonaryong Watawat ng Pilipinas sa seremonya sa Patnongon Municipal Covered Court nitong Lunes, October 27. Ang watawat na ipinagkatiwala ni General Leandro Fulion kay Abellon matapos itong ipadala ni General Emilio Aguinaldo noong September 21, 1898 ay pinaniniwala ang kauna-unahang bandila ng Pilipinas na iwinagayway sa labas ng Luzon. Tinanggap ito ni Governor Paulo Javier at nilagdaan ng MOA na nagtalaga sa pamahalaang panlalawigan bilang tagapangalaga matapos ang 127 years. Dumalo sa turnover sina Major General Michael Samson, Commander ng Philippine Army 3rd Infantry Division, mga lokal na opisyal at Danny Abellon Elizalde, apo ni Abellon. Natuklasan ng watawat noong June 2025 at isinailalim sa historical authentication sa tulong ng mga oral at dokumentaryong ebidensya. Isang pamana ng tapang, pagkakaisa at pambansang dangal na muling binubuhay ng mga Antiqueño. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.